natin. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa bagong kapangyarihan. At ito po yung panalangin. Akala ng iba, walang kapangyarihan sa panalangin. But they are completely mistaken. Meron pong kapangyarihan ang prayer. Prayer is so powerful that it can even be used by God to move the impossibilities in our lives. Gika nga yung mga mountains. Ano po? Mababasa po natin sa Book of Pilipos o sa aklat po ng Pilipos, kabanatang 4, mga talatang 6 hanggang 7 ang nakasulat na ito. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Now let us remember po na ang Christianism ay higit pa sa isang relihiyon. Hindi siya ordinary religion. Actually po, ito po ay ang pagkakaroon ng ating personal na relasyon sa Diyos. Lahat ng relasyon ay nangangailangan po ng pag-uusap o communication. Ang Bible po ang pangunahing paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. At ang panalangin naman ang ating pangunahing paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Pero ang malungkot po, maging mga Kristiyano, ang hindi nakakaalam po ng mga dapat hindi natin maging gawi sa atin pong pananalangin. Meron tayong mga dapat iwasan na possible po ito po ay nakuha na natin at kinamulatan na po natin. So, tatalakayin po natin sandali ang mga maling panalangin. Una, huwag gumaya sa mapagkunwari, yung mapagpaimbabaw, yung mga kumbaga pakitang tao lamang na style ng pananalangin. Basahin po natin ang sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa aklat po ng Mateo, kabanatang 6, talatang 5. Ang sabi niya, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. So yun ang kanilang objective, purpose or motive, makita ng mga tao, nagpapasikat. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mabigat na statement yan ng ating Panginoon. Natanggap na nila yung kanilang reward. Hanggang dun lang yung makita sila ng mga tao. Isa pa pong dapat po nating iwasan dahil ito po isang maling panalangin ay huwag gumaya sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Sa Mateo, kabanatang 6, talatang 7 hanggang 8, nakasulat po, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil o yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi Hudyo. Ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kasi mapapansin po natin talaga, merong mga nagpapakitang gilas di ba? Nananalangin sila thinking na pag mas mahaba yung panalangin nila at gagamit sila ng mga flowery words o yung mga mabulaklak na mga pananalita, yung mga makatang pananalangin, ay narinig na sila ng Panginoon. Pero ang sabi ni Jesus, akala nila papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. At wag daw po natin silang tutularan. Okay? So ang tanong ngayon sa atin, paano tayo mananalangin? Kung ito pala'y mali at maaaring tayo po'y nabiktima na before, paano tayo mananalangin? So, basahin naman po natin ngayon yung unang paraan. Manalangin tayo sa Ama. Okay? Hindi po sa ina, sa mga santo, sa mga anghel, o sa kanino paman. Manalangin po tayo sa ating Ama. Itinuro po yan ng ating Panginoong Jesucristo dun po sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, talatang 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Of course, iba naman po yung ginagawa nating pananalangin before we start. Yung atin pong session, ano po, yung pananalangin po na ginagawa natin halimbawa
sa church, ano po, yung may nag-opening prayer, may nagko-closing prayer, may nananalangin para sa pagkain. Ito po talaga yung tinatawag na quality time alone with the Lord. Na pag tayo mananalangin, tsakin po natin na wala na tayong ibang kasama. Ito po kasi makakadistract sa atin, no? Kaya tandaan natin, ang ating Ama hindi natin nakikita, pero nakikita niya yung ginagawa natin. Ano po? At siya po yung magbibigay sa atin ng gantimpala. So let's go directly to God. At pangalawa po, manalangin sa pamamagitan po ni Jesus. Praying to God the Father in Jesus' name. Kaya mapapansin niyo po yung mga prayer natin, lagi pong nakadirekta sa Ama at tayo po'y dumaraan sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya lamang yung tanging daan patungo sa Ama at wala na po talagang iba. Exclusive po yung way sa Ama. Sa salvation, ganun din po sa ating prayer. Basahin po natin nakasulat sa unang Timoteo chapter 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong with a letter, capital letter T, si Jesucristo o Kristo Jesus. So tayo mananalangin sa Ama sapagkat iisa lamang siya. At ang tagapamagitan, wala nang iba kung hindi si Jesus lamang. Sa 1:14-6 naman, nakasulat din. Kailangan memorize po natin itong mga verses na ito, no? Para magpapaalala sa atin. Sometimes kasi tayo ay bumabalik do sa atin dati natin nakaugaliang pananalangin Pakinggan po natin yung sinabi ni Jesus sa 1:14-6. Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Pakinggan niyo itong susunod. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po ay sa salvation, pwedeng i-apply, of course, at ganun din po sa ating pananalangin sa ating Ama. Hindi makakarating yung ating mga prayers sa Ama kung hindi po sa pamamagitan lamang ni Jesus. Of course, meron pong nananalangin without using the name of Jesus, pero sa totoo lamang, minsan ginagamit ng Diablo yan. Natutugunan yung mga panalangin ng mga tao without using the name of Jesus and even using names of other people. Ano po? Dead people na, yung mga saints, dead saints. Pero sometimes yan po ay ginagawa ng Diablo para malinlang po ang tao. At masasabi nila, ako nga ginagamit ko yung pangalan ni ganito at ni ganon Natutupad naman Alam mo, nagdi-devise ng plans and ways ang devil to really deceive us. Pero pakinggan natin talaga yung sinabi mismo ni Jesus at yung sinabi po sa salita ng Diyos. 1 Timothy 2:5 and 1:14-6. So, ang tanong naman ngayon sa atin na ito, ano ang mga dapat nating ipanalangin? Ang una po, yung katuparan ng kalooban ng Diyos. Okay? Yung fulfillment ng will ng ating Panginoon. Saan? Sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong simbahan, sa iyong kaibigan, sa iyong bayan, sa iyong bansa, at sa buong mundo. Isama mo na po riyan yung katuparan ng kanyang kalooban sa iyong pag-aaral, ganun din sa iyong pagtatrabaho o kaya sa iyong pagninegosyo. Basta ang mabuti po, ito ang dapat nating panalangin sapagkat sila po ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Doon po sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod dawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Okay? Katuparan ng kalooban ng Diyos sa buong mundo po yan. Yung will niya sa heaven, ganun din po sa earth. Ikalawa po, dapat nating ipanalangin na mapunan ang mga pansarili at pampamilya nating pangangailangan. Napakahalaga po nito. Ano po? Napakahalaga. Especially po yung, syempre, yung guidance sa atin ng Lord, yung wisdom mula sa Panginoon, yung kalakasan ng ating pangangatawan, ganun din ang ating spiritual. Syempre, dadamay talaga natin yung mga kapamilya natin, yung mga closest to our hearts. Ano po? Bagamat malayo tayo sa isa't isa, the more na dapat nating ipag-pray ang bawat isa. Dahil ito po'y kalooban ng Lord para sa atin. Sa Mateo 6:11 po, mababasa natin, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ang Diyos naman po hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Hindi niya pinanlilimos ang kanyang mga anak. Hindi pinanghihingi ng pagkain na makukuha sa mga kapitbahay. No way. Di ba? Kasi mayaman ang ating Diyos at hindi po siya pabaya. Kung yung mga ibon nga sa himpapawid, pinapakain niya kahit na hindi po nagtatanim Kung yung mga bulaklak nga sa fields o sa kaparangan binibihisan niya na mas magara pa, mas maganda pa, mas grandiose ika nga yung ibinibihis niya compared dun sa mga naisuot na ni Haring Solomon of all. Tayo pa kaya na kanya mga anak. So ibibigay niya sa atin yung ating mga pangangailangan. Pero alam na natin yun, Kailangan nating ipag-pray pa rin. Why?
para talagang ipakita natin yung ating complete dependence sa ating Panginoon, na siya yung ating provider. Siya yung magbibigay ng lahat-lahat ng ating mga pangangailangan, so much so na hindi po tayo magkukulang. Okay? Now, ang ikatlo po, ipanalangin natin yung kapatawaran. Araw-araw naman kasi tayo nagkakasala sa totoo lamang sa isip, sa salita, sa gawa, pagtrato natin sa ating kapwa. So, bagamat tayo po ay pinatawad na ng Panginoon, wala naman sigurong masama kung tayo po ay patuloy na hihingi ng kapatawaran. Dahil ito po ay ayon din naman sa itinuro ni Jesus na pattern for us to follow, yung the disciples prayer, na ito po ay kilalang kilala as the Lord's Prayer, na kanya pong binigkas doon sa Mount, Holy Mount, ano po. At basahin po natin na nakasulat sa Mateo 6:12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, at tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So dito po, maliwanag na ito po ay pattern of prayers for His disciples to follow. Hindi po ito prayer niya. Kaya, I don't know, ano po, correct me if I'm wrong, pero parang misnomer o mali po yung tawag dito na the Lord's Prayer. Why? Kasi dito sa prayer niya, na binanggit, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Question, kailan nagkasala ang ating Panginoon? Never, di ba? So talagang maliwanag na ito po ay isang modelo ng panalangin na iniiwan niya at itinuturo niya sa kanyang mga alagad na prone to commit sins. Okay? So ito hindi prayer ni Jesus. Ang tunay niyang prayer ay matatagpuan po sa Book of John. Again, ang sabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So kung paano po tayo humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa nating kalikuan o kasalanan, dapat ganoon din po tayo sa ating kapwa. Magpatawad po tayo. Ano po? No matter kung ano po, gaano kasakit po yung kanilang nagawa. Pasensya na po kayo sa mga busina, ano po, dyan po yan sa ating kapitbahay. Anyway, so dako po tayo, basahin po natin yung ikaapat, tagumpay laban sa tukso at proteksyon laban sa mga pakana ng dyablo. Sa Mateo 6:13 nakasulat po, at huwag mo kaming hayaang matukso, lead us not into temptation, kundi iligtas mo kami sa masama, with a capital M, meaning po yung dyablo, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Praise God. Now, question again. Talaga bang sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin? Baka nagdududa pa po kayo? Of course naman, sinasagot po niya. Mas tiyak ang kasagutan kung tiyak din po yung dalangin natin. Ang ibig sabihin, mas maganda po kung magiging specific tayo sa mga prayers natin. At mas magugulat ka kasi kapag specific, tapos nasasagot po siya specifically ng Panginoon. Okay? So dapat maging specific ka kasi hindi naman po siya shotgun kind of God eh. Sharpshooter po siya. At hindi po pwedeng yung kumbaga lahatan ang dating, generally speaking, o kaya parang generic ang dating ng prayer natin. Mas matutuwa ka kapag nakikita mo na yung mga specific prayers mo sa Diyos ay sinasagot na rin niya specifically. So ang susi po ay ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag natin kakalimutan yun mga kapatid pag mananalangin tayo, tsakin na natin na ito ay ayon sa kanyang kalooban. Malalaman po natin ang kanyang kalooban kung alam natin ang kanyang salita. So papasok na naman po dito yung kahalagahan na tayo po'y nagbabasa ng Bible araw at gabi. Kagaya po na nakasulat sa Book of Joshua chapter 1 verse 8. Huwag nating kaliligtaan yon. Now, kung tayo po'y mananalangin ayon sa kanyang salita, then makakatyak po tayo sa kanyang pagtugon. Basahin po natin yung nakasulat sa unang 1 chapter 5 verses 14 to 15. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. You see? So, very powerful po yan. At dapat po natin yan panghawakan. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Praise God. Glory to God. Ang Diyos naman po ay hindi bingi. Ang Diyos naman po ay hindi maiksi ang kamay para hindi po tayo maabot. Nakasulat po sa aklat ng Isaiah, kaya lamang merong hadlang sa pagitan natin. At ang hadlang po na yon ay ang kasalanan.
Kaya mahalagang sa ating pong pagpipray, isinasama na natin yung paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. May mga questions lang po ako sa inyo na nawa masagot po ninyo. Ah, ito po ay una, may inilalaan ka na bang oras para sa iyong pang-araw-araw na pananalangin? Natanong ko na yata to before, no? Pero maganda kung ito ay maulit sa inyo. Maulit sa ating lahat. Mapaalalahanan po tayo. Naglalaan na ba tayo talaga ng takdang oras para sa ating one-on-one sa pagmimit natin sa ating King and God? Second question, napatawad mo na ba ang lahat ng nagkasala sa iyo? Kasi kung hindi pa, gawin mo na. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Yesus, kung hindi mo mapapatawad yung mga nagkasala sa iyo, huwag kang aasa na mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Gaano man kasakit ang pain na nalikha sa iyong puso, eh gawin mo pa rin na magpatawad. Ano po? Forgive so that you will be forgiven. Ikatlo po, huwag kang mag-atubili sa palagi ang pananalangin para sa araw-araw mong pangangailangan. Pagising pa lang sa umaga, hilingin na po natin yung mga pangangailangan natin. Bagamat, alam po ng Diyos yung mga iyon, pero mas maganda para nga ipinapakita natin sa Kanya that we are totally dependent upon Him as our source and everything. At all along the way, habang lumilipas po yung mga oras sa maghapon, continuously tayo po'y nananalangin. Kahit na tayo po'y nag-aabang ng jeep, sakay ng jeep, bumaba ng jeep, nagluluto, naglalaba, naglilinis, and so on and so forth. Pwede naman tayo mag-pray eh, di ba? Yung mga nuggets lamang, yung mga short prayers lamang, sometimes ito po yung mga mas powerful pa eh. Naalala ko si Pedro, nung siya po'y palubog, sabi niya, Lord help. Yun lang eh, at inahon siya ng Panginoon sa kanyang pagkalunod. Naligtas po siya. So hindi naman kailangan talaga pakahaba-habaan pa. Kung kinakailangan po ay kahit maiksi lamang. Basta ang importante, tayo po ay laging nananalangin. Pray without ceasing, ang sabi po sa atin ng Apostol Pablo. Ano po? Pray continuously. Ipag-pray din po natin ang bawat isa sa atin. Praise God. So may natutunan nawa ang bawat isa po sa atin. Ano po?